There's a belief system behind every action. Ang ganda, di ba? Ang gandang tips para sa mga affiliate na kagaya natin. Bago or matagal ng affiliate, especially sa mga new affiliate kagaya ko, di ba? Ang gandang i-apply itong nabasa ko dito sa librong ito. Sa financial investment, meron tayong tinatawag na return of investment. And for me, kapag nag-invest ka sa magandang libro, nagbasa at nag-invest ka sa magandang libro, meron din akong tinatawag na return of knowledge. Kasi meron kang mga ideas, may mga knowledge kang makukuha mula dun sa magagandang libro na nabasa mo. Di ba? Kaya nga nagtitinda ako ng libro eh. Kaya nga mas pinili kong magtinda at mag-promote ng libro kasi hindi lang ROI, hindi lang return of investment ang magi-gain ko or makukuha ko. Meron ding return of knowledge, di ba? Habang nagtitinda ka, meron kang nakukuhang knowledge mula dun sa mga librong binibenta mo. O di ba, bongga? Anyways, balik tayo dito sa quote na nabanggit ko. There's a belief system in every action. Oh, di ba ang ganda? Di ba? Naniniwala tayo na maging successful tayo sa ginagawa nating business, which is affiliate dito sa TikTok. So kung naniniwala ka, ibig sabihin, meron kang action. I-reverse natin ha. I-reverse natin, there's a belief system in every action. So, meron kang action kasi naniniwala ka. Naniniwala ka na magiging successful ka dito sa ginagawa mong affiliate business or whatever na ginagawa mo sa buhay. Kaya ka may action dahil meron kang paniniwala na magiging successful ka. O di ba bongga? Kaya sa mga pinanghihinaan dyan ng mga affiliate kagaya ko, para sa atin itong quotes na ito. Kaya kung naniniwala tayo magiging successful tayo, na someday makaka-sales tayo or makakabenta ng bonggang-bongga, dapat pala merong action. At huwag natin kakalimutan yung sinasabi ng mga successful affiliate na consistency is the key. So pagsamahin natin yun ha. Belief and consistency and action. So belief plus consistency and action. Actually yung consistency, action na rin yun eh. Diba? Oh siya, yun lang. Marami pa akong librong babasahin at ibebenta. Diba? Pero wag niyong gagayahin yung produktong binibenta ko ha. Wag niyo akong kompetensyahin, maghanap kayo ng iba. Charis lang yun, charot lang. Magbenta kang libro kung gusto mong magbenta ng libro. Charis lang, charot lang yun. Magbenta ka ng libro kung gusto mo. Or kung gusto mong gayahin yung product na binibenta ko. Diba? Maganda ngayon eh, pag marami tayong nagtitinda ng libro, diba? Para ano, mabalik yung first love ng mga tao ang pagbabasa. Di ba nung nauso yung social media, nauso yung cellphone, gadget, kukunti na lang ang nagbabasa ng libro. Sa totoo lang. Oo.